Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw kita sang Martes, Pebrero 10, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Sa kayang dagat sa Carles, nagkapan mga pasahero kag crew na rescue sang Philippine Coast Guard. Soldado patay matapos matiruhan sang upod sini nga soldado sa sulod sang 3rd Infantry Division Headquarters sa Hamindan, Capiz. Face-to-face classes sa Bacolod City kag pila ka LGU sa Negros Occidental suspendido bangod sa posible mabaskog nga pag-ulan. Uswag sticker ginpangkaka sa service vehicles ang Iloilo City Government bilang pagsunod sa anti-Apple Drive sang DILG. Former Senate President Franklin Drilon nagparawagan kay DPWH kung DPWH Secretary Vince Dixon nga ipatuman ang relief order batok kay Engineer Roy Pakanan. Kag masobra 9,000 katrabaho buksan sa Valentine's Job Fair sang Peso, Bacolod. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 na sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kayang dagat sa Carles, nagkapan mga pasahero kag crew na rescue sang Philippine Coast Guard. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Rescue sa Philippine Coast Guard Iloilo ang 13 ka pasahero kag 4 ka crew matapos magkampan ang ginasakyan nga motorbangka sa baybayon sang Barangay Buenavista, Talunan, Carles, Iloilo. Sa report sang PCG Iloilo, padulong kundani sa Isla Gigantes ang sakayang dagat sang ginhampak sila sang mabaskog nga balod kag hangin. Magkaligan ang pila ka minuto nagpatagan sang rescue operation sang PCG kag nasalba ang 17 tanan kay individual. Matapos ang rescue operations, gindala ang mga pasahero kag crew sa Rural Health Unit para ma-check sang doktor. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa nga balita, soldado patay matapos matiruhan sang upod sini nga soldado sa sulod sang 3rd Infantry Division Headquarters sa Hamindan, Capiz. Nagabalik si Paul Tarosa para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tay ang isa ka soldado matapos matiruhan sang kaupod sini nga soldado sa 3rd Infantry Division Camp General Macario Peralta, Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. Ang suspect ginkilala nga si Private First Class Rosar Joe Manejero, 32 anyos, kag residente sang Maguindanao. Samtang ang biktima ginkilala nga si Private First Class Wenzel J. Putuan, kag residente sang Cotabato. Suno kay Captain JP Silvestre, hepe sang Hamindan Municipal Police Station, nag-inom-inom ang suspect kag biktima upod ang ilang mga kaupdanan sa mess hall. Sang nakita na sang biktima nga nahubog na ang suspect, naguntat sila inom kag ginupdan sa ila barracks. Makaligan ang pila ka minuto, nakabati sang lupok ang mga soldado kag ila nakita nga nagahamyangon ang biktima nga may igo sa ulo.
Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Sa karon nagapaday ng investigasyon sa kapulisan sa kung anong rason sa pagpatay sang sospek sa biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes ang tanan o kung sa tanan nga eskwelahan ng Bacolod City Government bangod sa posible mabaskong nga pagulan sa dig sa orange heavy rainfall warning nga ginpagawa sang DOST Pagasa. Kaangot sini ginahangyo ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang mga bulutuan nga mag-shift sa modular distance learning performance task kag project agud nga masiguro nga malabot gihapon sang mga estudyante ang mga learning competencies. Magluwas sa Bacolod City, ginsuspende man sa mga Martes ang face-to-face classes sa Bago City, Cadiz City, Escalante City, Sagay City, Silay City, Talisay City, kag madamo pa nga LGU sa Negros Occidental. Nagabigso naman ang Negros Occidental Operations Center kag sa tanan nga Disaster Risk Reduction and Management Offices nga panayon nga paghalong kapag bantay sa mangin kondisyon sang panyempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang uswag sticker ginpangkaka sa service vehicles ang Iloilo City Government bilang pagsunod sa anti-Apple Drive sang DILG. Ang mga sticker nga ginpangkakas natapik sa service vehicle sang City Mayor's Office. Sa dalom sang DILG Memorandum Circular 2026-006, hugot nga ginapatuman ang anti-Apple policy kung saan wala ginapahanugutan ang mga laragway, political slogan, color kag pangalan sang politiko sa tanan nga government infrastructure kag mga programa. Wala man gintugutan ang mga elected official nga magamit sang service vehicle sa tion sang holiday kag weekend. Samtang siban pa nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. former Senate President Franklin Drilon nagparawagan kay DPW Secretary Vince Dizon nga ipatuman ang relief order batok kay Engineer Roy Pacanan. Ang detalye sang balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanawagan si former Senate President Franklin Drilon kay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Vince Dizon. Nakakso na sa iyang pwesto kag ipatuman ang relief order bato kay Engineer Roy Pacanan sang Iloilo City District Engineering Office. Sunod kay Drilon, dapat nga kakson kag palinon sa Pacanan sa Iloilo bangod hindi ini qualified sa qualification standards sang Civil Service Commission. Hinpayag ni Drilon nga madamo siya sang nabaton nga reports Mike ang tanan sa mga flood control projects sa syudad, partikular ang mga proyekto nga ginaangot sa kontrobersyal nga mga contractors kaangay sang pamilya Diskaya. Gani nagpanawagan man siya sa ombudsman nga gilayon nga imbestigahan ang mga flood control projects sa syudad sang Iloilo. What is clear is that he has been recalled for not being qualified, but he continues to stay here. So I call on Secretary Vince Dizon to already implement that order because that's the law and it has not been implemented. And Mr. Roy Pacana, mahiya ka naman, lumipat ka na at hindi ka qualified dito sa sabi ng civil service. You should mahiya ka naman, sabi nga ni Presidente dun sa kanyang SONA. So I hope that he already leaves the city because of the questionable infrastructures that I see that we see around here. And here, I call on the Ombudsman to hasten the investigation of the flood control projects here in the city. Ang kabahin sa pagpahayag ni former Ilonggo Senator kag Senate President Franklin Drilon. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libro nga nagalaragway sang iyang kabuhi ka masobra 30 katuig ka serbisyo publiko ginlunsar ni former Senate President Franklin Drilon. Nagablik si Emero Santiagudo
para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas, report. Sang halos 3 kadekada nga serbisyo publiko, isa na ka-author o kun manunulat sang iya kaugalingon nga libro si former Senate President kag Ilonggo Senator Franklin Drilon. Sa ginpatigayon nga book launching sang Martes, Pebrero 10, ginpakita ni Drilon sa publiko ang iya libro nga Being Frank, a Memoir. Suno sa ana Ilonggo Senator, kinahalad niya ang libro sa mga kabataan. Agud mas hatagan nila sang pagrespeto ang lahi kag kilalahanon ang importansya sang demokrasya. Dugang niyang naghatag sang inspirasyon sa iya nga magsulat sang iya nga libro. Ang realidad nga 80 anyos na siya. Kagluyag niya nga ilaragway ang iya nangin kabuhi. Partikular ang halos 34 katuig niya nga pagpangalagad bilang isa ka politiko. Ginpayag niya nga ang publiko na kag ang kasaysayan ang bahala nga magserbe nga hukom sa iya nga ginbilin nga mga legacy kag hinimuan. Lakip sa mga ginpatpat ni Drilon sa iya nga libro kung paano niya ginbutang sa mapa ang Iloilo sa bilog nga pungsod, pinaagi sa mga proyekto kag programa nga ginbubo sa syudad. Si Drilon nagserbe nga Senate President sang 3 ka beses kag nangin majority leader kag minority leader sa Senado. Realization of authority principally prompted me to write this book because after 34 years in government, I want to article or put on record my work in order that the history will judge me whether I did something wrong correctly, where I did it correctly or not. And also, most importantly, I want to show to our youth the value of believing in democracy and the value of being patient, of not cutting corners. Si former Senate President Franklin Drilon para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa masobran 9,000 katrabaho ang natalala buksan sa Valentine's Job Fair sa Peso Bacolod sa Sabado, Pebrero 14. Ang aktibidad hiwaton sa North Block sang SM City Bacolod humalin las 9 sa aga tugtub las 5 sa hapon. Sunod sa Peso Bacolod ang Job Fair pagaupdan sa masobra 70 ka kumpanya nga nagatanyag sang trabaho sa lokal kag abroad. Ginparugyan naman ang mga job seeker nga magdala sang madamo nga kopya sang resume, magpadulong sang temprano kamangin interview ready kag buksan ang tagipusoon sa bag-ong nga career opportunity. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sa dako nga paglaom si Bacolod City Mayor Grega Sataya sa pagsanyog sang edukasyon sa syudad matapos ang ginpatigayon nga groundbreaking sang Singapore School Bacolod sining karon lang. Ang nasambit nga international school nga nahamtang sa Northville Gateway sang Megaward amo ang ikalima nga Singapore School sa Pilipinas. Ang bulutuan ginalauman nga magabukas sa academic year 2027-2028. Sunod kay Trixie Suarez, School President, ang pagtukod sa campus sa Bacolod resulta sa makusog nga demand halin sa mga ginikanan nga luyag ang international education para sa ilang kabataan. Magatutok naman ang institusyon sa paghana sa mga lokal nga manunudo agod mangin epektibo sa pagtudo sa Singaporean kag Cambridge curriculum. Radyo Pilipinas News. International partner sa Germany gimbisita ang Guimaras Waste Management Facility. Nagabalik si Paul Tarosa para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas report. Ginabi-abi sang gobyerno probinsyal sa Guimaras sa mga international partners salin sa German Agency for International Cooperation, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, German Development Bank ag Asian Development Bank sa giniwat nga site visit sa Guimaras Integrated Waste Management Facility sa Barangay Sapal, San Lorenzo, Guimaras. Sa pagbisita sang international partners, gimpresenta sang Guimaras Environment and Natural Resources Office ang paday nga interbensyon sa probinsya nga nakatutok agod mabuhinan ang plastic waste kag pagpabaskog sang environmental protection efforts. Ginpasalamatan naman ni Governor Lucille Nava ang German government sa technical kag financial support agod mapabaskog ang marine protection, plastic waste reduction kag sustainable waste management.
Pinagi sa flagship projects ang German government ng 3R Pro More, Reduce, Reuse, Recycle to protect the marine environment and coral reefs. Nakabulig din niya good proteksyonan ang marine resources sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga oportunidad sa pagsanyog na istoryahan sa pagbisita sang Norwegian Ambassador sa probinsya sang Guimaras. Dagabalik si Paul Tarosa para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kita sa probinsya ng Guimaras, si Norwegian Ambassador to the Philippines, His Excellency Christian Helaas Leister. Sa pagbisita sa Norwegian Ambassador, na istoryahan ng mga oportunidad sa pagsanyog labi ng kolaborasyon nga makabenepisyo sa mga komunidad sa probinsya. Sunod kay Ambassador Leister, ginakalipay sini nga makabiyahe kag makaistorya sa mga gobernador kag alkalde. Mangun mas mahangpan sini ang mga panghangkat nga ila ginapangatubang. Inibangod ang lain-lain nga mga panghangkat depende sa riyon kag maayo ini nga oportunidad para mahangpan kag makaplano sa mga aktibidad kag outreach programs. Ginakalipay gid sa mga opisyales sa probinsya ang pagbisita sang ambassador bungod sa paday nga pagsanyog sa probinsya, nagakinahanglan man ini sang suporta sa iban pagid nga stakeholders para malabot ang ilang handom para sa Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, Provincial School Board sa Guimaras ginaprobahan ang 6 milyones pesos nga budget para sa Vevra Amit. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaprobahan sa Provincial School Board sa Guimaras ang 6 milyones pesos nga pondo para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet sa ginhiwat nila nga monthly meeting. Ang pondo pagagamiton sang 300 student athletes sa probinsya nga magapasakop sa kompetisyon. Ang pag-aproba sang 6 million pesos nga pondo commitment sang PSB nga suportahan ang mga kabataan sa youth development kag sports excellence. Ang Western Visayas Regional Athletic Association o Vevra Amit 2026 ang paghiwaton sa bulan sang Marso sa Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. naghiwat sang tikang ang sanggunang panalawigan na kun SP sa Antique agud mapabili ng Manila Antique Manila nga biyahe sa eroplano sa probinsya kasunod sa ginanunsyo nga pag-phase out sang turboprop flight sa Ninoy Aquino International Airport sugod Marso 29. Sa duha ka resolusyon nga ginpasar sa Konseho, ginhingyo na board member Ricky Lavega kag Carmela Rose Dimamay ang mga ahensya sang gobyerno kag mga aviation authorities nga ipaiway ang pagdula sang biyahe Philippine Airlines sa airport sang probinsya nga sang Enero 19 sining tuig gininagurahan na. Ang resolusyon ni Lavega amo ang a resolution expressing grave and urgent concern over the phase-out of turboprop operation at NAIA Terminal 2 and urgently urging the Manila Slot Coordination Committee and concerned aviation authorities to retain the Manila Antique Manila route operated by Philippine Airlines and to prevent its cancellation or transfer to the airport. Samtang, kay Dimamay naman, amo ang resolution urgently requesting the Department of Transportation, the Civil Aviation Authority of the Philippines, and airline operators to maintain and expand commercial flight operations at the Evilio B. Javier Antique Airport in San Jose de Buenavista. Sa sesyon sang Konseho, nasisugtan nga i-consolidate ang duha ka resolusyon kag mag-a-appeal sa DOTR bilang primary implementing agency nga pangunahan ang upgrading sang airport operation kag padasigon ang makaigo nga permit agud maka-operate sa Antique ang Airbus aircraft kag iban pa nga airline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:26 sa hapon. Kagamuyad to ang mabalita nga natipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas sa mga adlaw sang Martes, Pebrero 10 tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaypang sa studio, kag Mr. Vermora Vintura sa transmitter.
Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo